yung kanyang kamandag ng laway na yun. So, paano ang ilustrasyon ng isang Kristiyano? Katulad sa isang humahayo na nakaharap ang isang kobra. Na pag isang kobra ay nakaporma ng tuklaw, anong gagawin mo? Tatakbo, nangahabol kaya yun. Sabi ganun, pag hinarap ka ng kaaway, huwag kang tumakbo. Titingnan mo kung anong karakter ng kaaway. Sapagkat kung tumakbo ka, ngayon pa ipapahamak sa'yo. Simpleng salita doon is, harapin mo, buong tapang, buong lakas ng loob, sapagkat ang lakas ng loob, yun ang bibigay sa iyo ng pundasyon. Ang isang kubra, pag tumuklaw sa iyo, pag mayroon kang dalang patpat, sa patpat yan, tuklaw. Minsan sa damit, yung amoy. Kaya pag ako naglalakad sa amin, pag mula ko ng Mindanao, may lalakong tungkod, tungkod. Kasi ang tendency niya, yung tungkod na yan, once na tumusok yan sa lupa, ano kayong mga gumagapang, sensitive sa tenga, lalayo sa iyo. So, ang isang naglalakbay sa isang masukal na daan, kung mayroon kang dalang tungkod, malayo ka sa tuklaw ng ahas. Maliban lang sa ahas na bitin. Ang ahas na bitin? Sawang bitin. Sawang bitin. Sa bundok. Nung ako ay bata pa, the age of 16, inalugad ko yung bundok ng Cagayan de Oro. At ang aking tiyuin, naghahanap siya na isang yung lugar na maraming mina. Kumukuha ng lupa yun, saka ibaba namin. Lingguhan kami doon. So, ang ginawa ko, pag napunta kami sa isang gubat, ang gubat, tandaan po natin sa ilalim, malinis. Karamihan niya sa gubat na napupunta natin, kung hindi ang paliyang ligaw, yung bilog na mapait, sili, luya, yun ang mga laman yan eh. At mayroong ahas na kulay tuyong dahon. Doon yun, ahas na kulay tuyong dahon. Pero ano siya? Hindi siya lumalaki. Pero ang ahas na bitin, ang ahas tumatalaok yan. Yung bitin. Tsaka humihilik. At nung gumagawa ako ng bitag, 6 na bitag yung ginawa ko. Alam mo yung bitag na buo? Ginawa ko ng pitik. Kasi baboy damo eh. Pagdating ng tanghali, ang baboy damo, pupunta yan sa lilim. Diyon yan. At nung naramdaman ko, yung hilik ng ahas na papalapit, pagtingin kong ganun, gumagano yung ahas. Kasi ang ahas, nabitin, yung sawa, hindi nanunuklaw yan. Nanglilingkis yan. Nung tumakbo ako noon, nung pagtakbo ko, yung paa ko ang nabitag. Buti nga lang, hindi ito tumama. Hindi ito tumama, ang nangyari ito, putol kaya yan. Yung naputol yan, nakumang yan. Alas 3 ako ng hapon, tinamaan, nadala ako sa bayan, bukas, pinabukasan. So ito yung sitwasyon sa buhay ng isang tao, paano natin masurvive ang buhay habang tayo ay